Okay, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So in this video, we will discuss another worksheet. So numerical ability worksheet number 13. So this is all about subtracting mixed numbers. So itong 1 to 5 natin, dalawahan lang. 6 to 10 ay tatluhan. 3 or more, number 10 natin, apatan. Okay, so lahat ito ay dissimilar na mixed numbers. And then, so yan, try nyo munang sagutan. So yan, i-post nyo muna, try sagutan yung 1 to 10 and then meron tayong letter B na word problems. Okay, so post muna, try sagutan bago panoodin ng mga solution ko. Compare nyo kung tama ang inyong mga sagot. Okay, so let's start. Number 1, so we have 9 and 2/3 minus 2 and 1/4. So kapag mixed number, isubtract lang natin yung whole number and then isubtract natin yung fraction natin. Okay, so ang gagawin natin ay i-convert lang natin yan sa gawin nating similar. So gawing similar dahil ang denominators natin 3 at 4. So pwede tayong mag-butterfly dito. Or i-convert lang natin. So anong LCD natin dito? Ang LCD ay equal sa 3 times 4, that is equal to 12. So gagawin nating 12 parehas ang denominator. So kopyahin lang natin yung 9. Tapos itong 3 magiging siyang 12 and then minus 2, ayan, over 12 na rin ito. So i-convert natin sa denominator na 12. So anong ginawa dito sa 3? Para maging 12 siya. So ayan ay times 4. 3 times 4, 12. So syempre, times 4 din natin yung numerator. So 2 times 4, we have 8. Ito namang 4 para maging 12 ay times 3. So times 3 din yung numerator. 1 times 3, we have 3. Then, subtract lang natin ang whole number natin. 9 minus 2, that is 7. Subtract the numerator, 8 minus 3 is 5. Copy the common denominator, 12. So this is now the final answer. Okay, so next example. So we have 14 and 5 over 7 minus 5 and 2, 6. Pwedeng i-lowest term muna ito. 2 over 6. So divide natin parehas sa 2. So divide parehas sa 2. So we have 14 and 5 over 7 minus 5 and 1/3. So anong LCD natin? Ang LCD natin ay product lang nila. 7 times 3, that is 21. So kailangan ma-convert natin sila sa denominator na 21. So 5, ayan, denominator na 21. Solve natin ang numerator. Paano ma-solve ang numerator? Anong ginawa sa 7 para maging 21? Or pwede i-divide lang natin. 21 divided by 7, that is 3. So ibig sabihin, minultiply ito sa 3. Ganon din yung numerator, multiply sa 3, kaya magiging 15. So ito namang 21 divided by 3, that is 7. Or minultiply natin sa 7 itong 3. Multiply din natin sa 7 itong 1. 1 times 7. So we have 7. So therefore, the final answer is 14 minus 5 is 9. 15 minus 7, 15 minus 7, that is 8. So just copy the common denominator, 21. Okay, so next number, 6 and 1/3 minus 1 and 4/5. So LCD natin ay i-multiply lang ito, 3 times 5, that is equal to 15. So i-convert natin sa 15 na denominator. Yan, kopyahin lang muna yan, over 15 dapat, minus 1. Yan, so solve natin ang numerator. So itong 3, paano naging 15 yan? Minultiply lang sa 5, multiply sa 5. So we have 5 dito. And then itong 5, paano naging 15? Minultiply natin parehas sa 3. 4 times 3, we have 12. So paano pag ganito, mas malaki itong 12 kaysa dito sa 5? Pag ganyan, ang gagawin natin, magbaborrowan tayo dito sa 6. Yung 6, gagawin nating 5 na lang. Tapos, yung binarowan natin dito, na itong 6, di ba, naging 5 na lang. Yung 1, gagawin natin siyang 15 over 15. Ito yon. Same dapat ng denominator. Tapos, i-add natin ito. I-add pa natin itong, may 5 over 15 pa tayo dito. Kaya itong 15 dito, magiging na siyang 20 over 15. Or mas madali, i-add na lang natin ito. Bawasan ng isa tong 6, magiging 5. Tapos, i-add natin ito. So 5 plus 15, 20. Kopyahin lang yung 15. Okay? So minus, kopyahin lang ito, 1 and 12 over 15. So therefore, the final answer is 5 minus 1, 4. 20 minus 12, that is equal to 8 over, just copy the common denominator, 15. Okay? So next number, number 4, 21 and 12 over 15 minus 13 and 10 over 30. So, pwede nating i-lowest term tong 12 over 15 tsaka tong 10 over 30. Pero parang mas madali,
wag na muna nating i-lowest term. May time na mas madali, wag nang i-lowest term. Kasi itong 15, madaling gawing 30. Ano ang gagawin sa 15 para maging 30? Multiply lang natin ito parehas sa 2. Eh di similar na agad sila. Okay? So tsaka na lang natin i-lowest term. Okay, so we have 21 and multiply natin sa 2 parehas, magiging silang 24 over 30 minus 13 and just copy 10 over 30. Tsaka na natin i-lowest term. So subtract lang natin ito. 21 minus 13, that is equal to 8. And then 24 minus 10, that is 14 over 30. So ngayon tayo mag-lowest term, 14 over 30. I-divide natin parehas sa 2. So final answer is 8 and 7 over 15. Okay? So next number, number 5. Yan, number 5. 9 and 15 over 20 minus 2 and 5 over 15. So, i-lowest term natin ito parehas. I-divide 15 and 20, both divisible by 5. 5 over 15, both divisible by 5. So, therefore, we have 9 and divide both by 5, we have 3/4 minus 2 and divide both by 5. So, we have 1/3. So, ngayon, 4 and 3, ano ang LCD? Ang LCD ay 4 times 3, we have 12. So multiply natin ito parehas para maging 12. So we have 9, yan, magiging 12 dapat ang denominator minus 2 and yan, over 12. So yung 3/4 i-multiply sa 3 parehas para maging 12. So 3 times 3 we have 9. And ito namang 1/3 i-multiply parehas sa 4 para maging 12 ito. So 1 times 4, we have 4. And then subtract the whole number, 9 minus 2 is 7. Subtract the numerator, 9 minus 4 is 5. Copy the common denominator, 7 and 5/12. Okay, so next for number 6, i-lowest term muna natin. 16 and 2/4 minus 2 and 1/5 minus 5 and 1/4. So i-divide natin parehas ito sa 2. So we have 16 and 1/2 minus 2 and 1/5 minus 5 and 1/4. Ay, sorry. So itong 2/4, okay, so tama. 2/4, that is 1/2. Pero parang mas madali pala. Pwede nang hindi pala i-change ito sa 1/2. Pwede na pala itong i-combine agad. Itong dalawa. I-combine na agad natin kasi parehas na pala sila, similar. So similar fraction. So i-combine na agad natin ito. 16 minus 5, that is equal to 11. Tapos subtract na natin ito, 2 minus 1. So that is equal to 1. Copy the same denominator na 4. So ayan na siya, 11 and 1/4 minus 2 and 1/5. So ayan, mas madali. Okay? So ayan, so naging dalawa na lang sila. So ngayon kunin natin ang LCD. Ang LCD ay product nila 20. So kopyahin lang natin yung 11, yan, over 20 dapat. And then minus 2 over 20 dapat ito. So, saan minultiply itong 1/4 para maging 20 ang denominator? So, multiply both by 5. So, we have 11 and 5 over 20. Ang 1/5 naman para maging 20 ang denominator times 4. So, therefore, we have 4 over 20. So, now, subtract the whole numbers. 11 minus 2, that is 9. Subtract the numerator, 5 minus 4, that is 1. Copy the common denominator, 20. Okay, so next number. So next number, we have 15 and 1/4 minus 4 and 1/2 minus 7 and 4 over 16. So pwede nating i-lowest term itong 4 over 16, divide both by 4. So divide both by 4, kopyahin lang natin itong dalawa dito. So we have 15 and 1/4 minus 4 and 1/2 minus 7 and divide both by 4, so we have 1/4. And na kung mapapansin natin ay common dito. 15 and 1/4 tapos minus 7 and 1/4. So magiging whole number na lang kasi 1/4 minus 1/4, 0 na ito. 0 na lang yan. So mangyayari, 15 minus 7 na lang. 15 minus 7, so that is equal to 8. And then minus 4 and 1/2. Okay? So ngayon, dahil lagyan natin ng fraction ito, dahil 8, borrow 1 tayo, magiging siyang 7. Yung binarrow 1 natin, kailangan same yun na numerator at denominator, ibabase natin dito sa denominator nitong pangalawang fraction. So magiging siyang 7 and 2 over 2 minus 4 and 1/2. So therefore, the final answer, subtract the whole number, 7 minus 4 is 3. Subtract the numerators, 2 minus 1, we have 1.
kopyahin ang common denominator na 2. Final answer is 3 and 1/2. Okay, so next. So we have number 8. 34 and 5 over 16 minus 13 and 2/8 minus 5 and 1/4. So, parang pwedeng i-lowest term itong 13 and 2/8. Magiging same dito. So, divide natin parehas sa 2. Divide parehas sa 2. So, copy the rest. 34 and 5 over 16 minus 13. So, we have 2 over 8. So, magiging siyang divide what by 2, magiging 1/4. Minus 5 and 1/4. Okay, so i-evaluate muna natin itong dalawa. Pero isama natin yung minus sign. Minus parehas. Di ba pag minus parehas, ina-add. So, kopyahin lang natin itong 34 and 5 over 16 minus, i-add natin ito kasi parehas minus yan. Negative 13 minus 5, that is negative 18. Tapos negative 1/4 minus 1/4, so that is negative. So, idikit na lang natin dito. So, we have 2/4. Okay? So, tapos, itong 2/4, madali siyang gawing 5 over, maging 16. I-multiply natin parehas sa 4 para maging 16 ang denominator. Okay, so therefore we have 34 and 5 over 16 minus 18 and 2 times 4, that is 8 over 16. And then kung mapapansin natin, mas malaki itong 8 kaysa dito sa 5. So magbaborrow 1 tayo dito. Magbaborrow 1 tayo. Itong 34 gagawin nating 33 lang. Tapos i-add natin dito. Sa itong denominator, i-add natin dito. Kasi yung binarrow 1 natin dito, magiging siyang 33 and 16 over 16. Eh may 5 over 16 pa. So i-add natin itong 5 kaya magiging 21 over 16 minus 18 and 8 over 16. So magiging final answer na natin 33 minus 18. So 13 minus 8 magiging 13 ito, no? Tapos ito magiging 2. So 2 minus 1 we have 1. 13 minus 8 is 5. Okay, and then subtract the numerator 21 minus 8, that is equal to 13. Okay, and then just copy the common denominator na 16. So this will be the final answer. 15 and 13 over 16. Wala nang lowest term. Okay, so another example, number 9. Parang same itong number 8 and 9. Malo-lowest term itong 3 over 9. So i-lowest term natin, divide natin parehas sa 3. Tapos magiging same dito. So same ng process ito. So we have just copyahin lang natin ito. 15 and 6 over 15 minus 3 and divide both by 3, magiging 1/3. 3 and 1/3 minus 7 and 1/3. So kagaya kanina, i-add natin ito. Kasi parehas minus eh. I-add natin parehas yan. So magiging siyang 15 and 6 over 15 minus, i-add natin ito 3, negative 3 minus 7. So 10 na siya. And then itong numerator i-add natin. So magiging 2 over 3 na pwede nating magawang 15 itong 3. So paano gagawing 15 yan? Magiging same na dito. Multiply natin both by 5. So therefore, meron na tayong 15 and 6 over 15 minus 10 and 2 times 5, that is equal to 10 over 15. So kagaya kanina, yung 10 mas malaki dito sa 6. So borrowan tayo, itong 15 magiging 14. Tapos i-add natin dito, 15 plus 6 magiging 21 over 15 minus 10 and 10 over 15. So final answer, 14 minus 10 is 4. 21 minus 10, that is 11 over 15. Okay, so last number para sa letter A, sa part A natin. So madali ito, gawin nating gawin nating 28 lahat. Kasi kung mapapansin nyo itong ito palang 8, hindi pala pwedeng gawing 8, gawing 28 itong 5 over 8. So pwede naman itong tatlo gawin nating 28 tapos tsaka natin i-ano ito. Pero para mas madali, kunin na natin ng LCD. So dito na lang tayo sa 28 tsaka dito sa 8. Kasi itong 4 at 7, okay na yan, divisible na by 28 yan. So ano ang factors ng 28 na divisible by 8? So times 2 lang natin ito.
28 times 2, ano bang susunod? I-factor na muna natin. Okay, so ang 28 that is equal to 7 times 4. Tapos we have ang 8 naman ay 4 times 2. So therefore, ang LCD na natin dito, ang LCD na natin ay dalawa yung 4. So magiging 7 times 2 lang yan. Magiging 4, dalawa yung 4, isang beses lang isusulat. 4 times 7 times 2. So 4 times 2, 8 times 7, ayan, 56. So gawin lang natin 56 lahat. 56 ang LCD natin. Okay? So gawin 56 lahat ang denominator. So saan pwedeng i-multiply natin lahat ito? Gawin nating 56. So kung 4 ito, 7 times 2, i-multiply natin parehas sa 14. Ito namang 7, para maging 56, i-multiply natin parehas sa 8. Okay? Itong 28, i-multiply parehas sa 2. Ito namang 8 ay i-multiply parehas sa 7 para over 56 na sila lahat. Okay, so therefore we have, kopyahin lang natin ito, 37 and 1 times 14, 14 over 56. Minus, kopyahin lang itong 4, 4 times 8, so that is equal to 32. And then 7 times 8, 56. Minus 6, 15 times 2, we have 30 over 56 pa rin yan. And then minus 10 and 5 times 7, that is 35 over 56. So ngayon, para mas madali ay i-add muna natin itong mga, kopyahin natin itong denominator natin na 56. Ima-minus natin dito. So, madali i-add na natin itong tatlo. Lahat ng negative. Negative lahat ito. Ito lang yung positive. So, i-add natin lahat ito. 32, 30, tsaka 35. That is equal to 97. Okay? So, 97. 97 na yung total natin. 97 over 56. Tapos, itong mga whole numbers natin ay i-add na rin natin. Okay? Pwede i-add natin okay, so ito munang tatlo ang ina-add natin. So ang gawin natin, so kopyahin lang muna natin itong una. So we have 37 and 14 over 56 minus itong tatlo ang pinagsama-sama natin kanina. Meron na tayo ditong 97 over 56. Pag sama-samahin natin itong 4, 6 at 10, that is equal to 20. Okay? Ayan, parang dalawa na lang sila. So tapos yung 97 mas malaki sa 14. So i-try natin mag-borrow 1. Pag nag-borrow 1 tayo sa 37, i-add natin itong 14 at 56. So pag in-add tingnan natin kung mas malaki na sa 97. So kung hindi pa rin, 2 yung ibaborrow natin dito. So we have, pag in-add natin ito, 4 plus 6, that is 10. 1 plus 1 plus 5, 70. So kulang. Kulang pa siya. So kailangan 2 ang ibaborrow natin. So 2 ang ibaborrow natin, gagawin natin siyang, itong 37 gagawin natin 35. Tapos 2 yung binarrow natin, kaya dalawang 56 yon. So dalawang 56 yung ibaborrow natin. Kasi dalawa yung ginawa natin para maging mas malaki siya sa 97. So dalawang 56 tapos i-add pa natin tong 14. So anong magiging total na nun? Ay ito ay 10 plus 6, so we have 16. And then we have 5 plus 5, then plus 2, we have 12. So we have 126 over 56 minus 20 and 97 over 56. So magiging final answer natin, 35 minus 20, that is equal to 15. Subtract natin ngayon ito, 126 minus 97, that is equal to 29 over 56. So wala nang lowest term, 29 over 56. Ito na yung final answer natin. Okay, so next part tayo, word problems. Okay, so number 1, Vance has a banana tree and Popo has an acacia tree. After 2 years, the banana tree was 5 and 1/4 of a foot high. The acacia tree was 25 and 3 over 7 of a foot high. Find out how much more acacia tree is higher than the banana tree. So yan, ang keyword natin dito para maging subtraction, itong how much more acacia tree is higher than. Ayan, yung higher than. Ibig sabihin nun, obvious naman, mas mataas yung acacia kaysa dito sa banana tree na 5 and 1/4 lang. So ang gagawin natin, subtract lang natin. So 25 and 3 over 7 minus 5 and 1/4. Okay? So gawin lang natin dito ay gawin nating similar. So magiging siyang 25 and
So, LCD natin ay 7 times 4. So, gawin natin over 28 parehas. Okay? So, yung 7 para maging 28, multiply lang yan both sa 4. So, 3 times 4, we have 12. Tapos, itong 4 para maging 28, multiply lang both by 7. So, we have 7 over 28. So, final answer, subtract lang 25 minus 5 is 20. 12 minus 7, that is equal to 5 over 28. So, yun na yung answer natin. How much more acacia tree is higher than the banana tree? 20 and 5 over 28 foot. Ayan, feet. Ayan. So, ito yung final answer natin. Ganyang kataas. Higher yung acacia tree sa banana tree. Okay, so another, number 2, Shin's fence is 13 and 2/8 of a meter long. Richard's fence is 7 and 5 over 9 of a meter long. How much longer? Ayun. So how much longer ang keyword natin? How much longer is Shin's fence than Richard's? So yung how much longer ang keyword para maging subtraction. So subtract lang natin 13 and 2/8 minus 7 and 5 over 9. So pwedeng i-lowest term ito. 2 over 8. So divide natin parehas sa 2. So magiging siyang 13 and 1/4 minus 5 over 9. So ang gagawin natin ay change natin sa similar fraction ito. Nalimutan natin dito yung 7. So ang LCD nila ay yung product lang. Pwedeng butterfly technique lang. So 4 times 9, 36. So gawin nating 36 parehas ang denominator. Ayan, minus 7 over 36 dapat. So minultiply lang ito parehas sa 9. Multiply parehas sa 9. So ang numerator natin ay 9. Ito namang 5 over 9, multiply parehas sa 4 para maging siyang 5 times 4, 20 over 36. So ang 20 mas malaki sa 9, so borrow 1 tayo. Itong 13 gawin nating 12 lang. Tapos itong 36 i-add natin sa 9, so magiging siyang 40, 36 plus 9, 45. Okay? So 45 over 36 minus 7 and 20 over 36. So subtract the whole number, 12 minus 7, that is 5. Subtract the numerator, 20, 45 minus 20, that is equal to 25 over 36. So wala nang lowest term, so ang unit natin ay meter. Okay? So this is the final answer, 5 and 25 over 36. So last set, yan, number 3 and 4. Fatima had 6 and 1/2 meters of string. She used 1 and 7 over 18 of a meter of string. How many meters has left? Okay, so ang keyword para maging subtraction ay left. Tsaka itong used. Siyempre, 6 and 1/2 yung original. Ginamit niya yung 1 and 7 over 18. So subtract. So minus 1 and 7 over 18. Okay? So medyo madali ito kasi itong 1/2, madaling gawing 18 itong 2. So multiply lang natin parehas sa 9. Eh di 18 na agad siya. So we have 6 and 1 times 9, we have 9 over 18 minus 1 and 7 over 18. So therefore, subtract the whole number, 6 minus 1, we have 5. Subtract the numerator, 9 minus 7, we have 2 over 18. Final answer, reduce to lowest term, divide both by 2. The final answer is 5 and 1 over 9 meters. Okay? So for the last number, Jedi and Hazel had a race for distance. Jedi ran 7 and 4 over 16 of a kilometer and Hazel ran 7 and 5 over 15 of a kilometer. Who won the race? Who won the race ay syempre yung mas mataas lang. Hanapin lang natin which is higher. Okay? So i-lowest term natin. So ito si Jedi or Jedi ba yan? And then we have Hazel. So i-lowest term lang natin. 7 and 4 over 16. I-divide natin parehas sa 4. Divide parehas sa 4. So si Jedi ay 7 and divide by 4, we have 1/4. Si Hazel naman, divide parehas sa 5. Divide parehas sa 5. So we have 7 and 1/3. Okay, so paano ba malalaman kung alin dyan yung mas mataas? Kapag parehas ng numerator na 1, mas mataas yung mas maliit na denominator. So ang nanalo ay si Hazel. Okay? Or paano ba natin nalaman niya na mas mataas itong 1/3? I-convert natin sa denominator na anong LCD? 4 times 3, 12.
Pag kinonvert natin parehas sa 12 yan, so ito i-multiply natin parehas sa 3. So we have 7 and 3 over 12. Ito namang 3 para maging 12, minultiply parehas sa 4. Kaya naging 7 and 4 over 12. So ayan, madali nang i-compare alin ang mas malaki yung mataas na numerator. 4 over 12 is greater than 3 over 12. So ang nanalo ay si Hazel. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope ay may natutunan kayo sa video na ito at good luck sa lahat ng mga nagre-review para sa civil service exam. Kung may math question po kayo ay comment nyo dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.